Matutulad ba kay Maduro etong si Bongbong Marcos, mga kababayan? Dahil ayon kay Atty. Rowena Guanzon, mga kababayan, malamang sa malamang alam na daw ni President Donald Trump, mga kababayan, na adik etong si BBM. Kung inyong magugunita, mga kababayan, di ba ang isa sa mga rason, mga kababayan, na pinahuli ni Trump si Maduro dahil sa ugnayan daw dito sa mga pulburon, mga kababayan. At hindi lang yan. Winarningan na rin niya ang iba't ibang mga kababayan, presidente sa Latin America, na stop it na. Lalong-lalo na itong Colombia, Mexico, mga kababayan. Especially yung Colombia na presidente. Ang sabi ni Donald Trump, that president is using cocaine. Adik. Ngayon, mga kababayan, ang sabi ni Guanzon, mukhang alam na rin daw ni Donald Trump ang pagbabatak nitong si Bongbong Marcos, mga kababayan. Panoorin nyo po, ha? Iginiit ni former COMELEC Commissioner Rowena Guanzon na malaki ang posibilidad Malaki? na alam ni US President Donald Trump ang issue ng umano'y drug Amerika use pa? ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si MJ Mondihar sa detalye ng balita. Kawawang Pilipinas. Mahirap na nga, mga kababayan. Ito pa ang ating dinanas. Mabasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama tungkol sa kanyang ugali at gawain. Mayroon parang mga kababayan, no? Yung parang memoir o diary, mga kababayan, si Marcos Sr. Na dismayado siya, mga kababayan, dito sa kanyang dayunyor. Dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, Sakit sa ulo, mga kababayan, ng kanyang ama na si Senior. ay mas naging nakakabahala. Nakakabahal. Ito na nagda-drug siya. Aroy. Etong pahayag na Amy, mga kababayan. This is so powerful. It is, mga kababayan, announcement na nagdodroga ang ating ngagva, mga Ni kababayan. Marcos sa INC rally noong Nobyembre. Agad ito pinabulaanan ni Pangulong Marcos Jr. at iginiit na hindi siya Pinabulaanan gumagamit ng pero hindi nagpa-drug test. Ano na yan? cocaine. Ang issue na yan, mabilis na pick up na international media. Dahil dito, sinabi ni Atty. Rowena Guanzon sa panayam ng SMNA News na imposibleng hindi makarating kay Oo US nga, no? President Imposible talaga, mga kababayan. Pero bago pa lang, mga kababayan, na inanunsyo yun ni Amy Marcos, sa tingin natin alam na. That is something that everyone is already know. Kinumpirma lang, mga kababayan, ang previously na suspicion. Donald Trump ang nasabing aligasyon. Palagay nyo kaya hindi alam ni Trump na cocaine addict si Bongbong? Alam ni Trump yan. Nasabi ito ni Guanzon matapos ang pagkaka-aresto ng US government kay Venezuelan President Nicolas Maduro kaugnay ng aligasyon ng drug trafficking. Ang kaibahan lang nila ni Maduro kasi, mga kababayan, eto, nakikipag-away si Maduro. Si Bangag, sunod-sunuran eh. Inaresto nga si Maduro dahil nagda-drug trafficking. Ano sinabi ni Trump? Lahat kayo, mga heads of state, ng mga drug traffickers kayo at drug users, hindi kami papayag dyan. Papala ni Guanzon, Drug traffickers as posibleng users. mangyari sa Pilipinas ang ginawa ng Estados Unidos sa lider ng Venezuela, lalo't itinuturing ang bansa bilang transit point ng illegal drugs. Ang Pilipinas, baka ginagawa na ng transit point. Pakicheck naman, Donald Trump. Nang sa gayon, ma-actionan mo. Pinoprotect siyempre ng Amerika. Yung kanyang wants to protect its nation and its people. Alam din ng Amerika nang sumisira sa kanyang mga young people ay itong drugs. Kaya talagang matindi sila sa pagbabawal ng drug trafficking to America. And the Philippines Ang Philippines, transit country ng drugs. Aroy. Alam ni Trump yan. Nawagan naman si Guanzon sa publiko na coincidentally, mga kababayan, si Zelensky na noon, mga kababayan, na bumabatak rin daw. Kabert si BBM. Diyos Lord. huwag kalimutan ang issue ng umunoy drug use ng Pangulo. Nauna nang tumanggi Hindi na si Marcos makakalimutan. Jr. na Bangag sumay- na nga ang tawag, di ba? Bangag na ang tawag, mga kababayan, ng mga tao sa kanya. dahil sa hair follicle drug test. Ayon sa Malacanang, matagal nang nasagot ang issue matapos magpa-drug test ang Pangulo. Ay, nako, ang ulol. Matagal lang na. Ay, nako. Twisting na naman. Noong campaign period ng 2020. Common sense will tell you, Glen Castro, papalusot pa kayo. Tayo, huwag tayong magpapaloko dyan kay BBM Gang. Nakapalibot yan sa kanya.
puro adik. Oh, si Claire Castro kaya mga kababayan, we challenge you Claire Castro sa hair follicle test. Yan tingnan nyo nangyayari sa atin. Hindi ako sumama sa loob ng 3 taon dyan sa Malacanang. Dahil ang tao na doon ang inuman. Inuman! Ang paggamit nila ng cocaine at Okay, oh grabe, sa loob ng Palasyo Malacanang. Pambababoy na yan mga kababayan. O si Aimee na nagsabi Si Aimee na. Tapos, ang pinoprotektahan pa mga kababayan, ay ang mga adik pa. Nahayaan lang mga kababayan na ganituhin tayo, mga adik na to. mga bawal na gamot. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News. Hindi ba nabantayang mabuti itong pagbuo natin ng Oo. 2026? Dito na lang tayo mga kababayan. Related ito mga kababayan dahil itong mga sinasabing addict. Ito na ang gawain ngayon mga kababayan. Nagkanda leche-leche na ang ating bansa dahil sa mga addict na ito. Tapos ito ngayon papalusot na naman mga kababayan sa kanilang ka-addictan. Sa budget, mismo ang Pangulong Bongbong sa kanyang huling sona, matatandaan mo, di ba sabi niya, anumang pondo na hindi po nakapaloob doon sa NEP, aba, ibibito niya huyan sa Ay, kabuuan. Bito. Ayun ang binanggit ng Ibito Pangulo. mong Kaya sarili dapat mo, po, bangag. Ang pondo natin na ipapasa sa 2026, abay talagang dapat to malinis na malinis, walang question. Diyos ko Lord, coming from the mga kababayan. Tuburan ng dumi. Dapat malinis daw, Diyos ko. Sen, Sabi niya, wina-warningan ko kayo. Sabi niya, Ay, lahat ng warning pa. budgetary items na hindi naka-align Das. sa NEP. yan, tama po kayo. Ibibito ko yan. Bito mong mukha mo. Sana naging aral sa ating lahat yung 2025 budget na kung saan ay nalugmok tayo sa Lugmok pa more. napaka-maanomalyang corruption tungkol sa flood control. Nako, oho. Na ang pinanggalingan talaga yung budget na yan. Tama Wala po. namang wala namang makikipagdebate. Yan ang pinanggalingan yan. Oho. So kung pag-uusapan, susuyurin natin. Kaya Susuyurin! Sabi, yung mga kasama Susuyurin daw ni Bangag mga kababayan. ko, ako ay talagang bumilib din sa kanila dahil meron silang resolve na Nabudol ka no? susuyurin natin yan. Opo. So Hindi yun, na tayo papayag. Kaya nga sinabi ko, ako'y naniwala hindi daw papayag pero naulit. at ako'y na mag-asa na yung ating magagawang 2026 budget ay million light years away from the 2025 budget. Mas malala pa mga kababayan Dahil mas malaki. Diba gusto nating kalimutan yun Totoo po, oho. In comparison sa 2025 budget, ano ang pagkakaiba, Sen, itong 2026? Nawala nga yung nawala nga yung mga flood control. Oo. Iniba lang ang pangalan. Iniba lang ang pangalan ng mga buwisit. Diba? Ipinasok ata sa iba't ibang ahensya, Sen Ako Sinapchap mga kababayan at ginawang giniling ang pork barrel. Talo ako sa kanila. Kahit na sa mga budget hearings lang hanggang dun sa plenary debates, pinipilit ko na meron ako kakong panukalang batas. Hindi pa lang naging batas kasi nga hindi natin maisulong ngayon dahil ang priority natin, maipasa muna natin ang budget. Tama po. Hindi ba yung sinasabi ko kako, lahat ng subsidies na yan, mapa-AX, mapatupad man yan, mapa-AKAP, mapa-MAIP, or maipip, kahit ano pang gawin mo. Kung ano-ano na lang mga pangalan na basta palusot lang. Dapat kapuntahan. Nagagamit sa politika. Yung political patronage yan. Sinamahan na nga ng survey, hindi nga Ito nga, Ayaw na nga sa survey mga kababayan. Ang tao, nagsasabi na stop na yung ayuda. Kayo lang ang nakikinabang dyan, mga animal. kalahati pa rin ang populasyon na nagsasabing mahirap pa rin kami. Hindi ba pinanukala ko, sabi ko na ang gagawin na lang natin para maging makatotohanan, Yan, opo. yung lahat ng gumagamit ng 200 kilowatt hours, yan ang ililibre natin. Ayaw nila niyan dahil hindi sila makakakurap. Totoo po, oo. Ang magiging resulta kasi niyan, sabi ko, Dahil lahat naman tayo, di ba, mayroong kuryente, mga kababayan. At kadalasan nung mga mahihirap nating mga kababayan, basic lang ang kanilang mga gamit sa electricity. O ilibre na lang. ang matatarget niyan diretso. Lahat ng mahihirap kasi ilagay mo na lamang sa median price
ang elektrisidad ng, let's say, 2,500 yen. Opo, yung 200 So, yung kilowatt per- 2,500 mo, katumbas kalimbawa yun, ng 200 200 kilowatts per mo, kilowatt depende hour. kasi Opo. sa taas ng kuryente sa iba't ibang lugar eh. Pati sa probinsya, Yung tama kayo. 2,500 na yan, pababa, Opo. libre na yun eh. Ah, So, pag inilibre sa'yo, hindi ka na nagbayad, direkta mong nakuha Napakinabangan. yung Oh, benepisyo. direkta, mapipinabangan. Yung 2,500 na yun, maring maliit sa'yo. Jen. opo, oho. Dahil nakaririwasa ka, ganun din sa'yo, Nelson. Opo. Kaya lang, para sa isang karaniwang Mahirap pamilya, talaga. Opo. yung 2,500 na hindi niya na ibabayad sa kuryente, may a-portion Ayaw nila niyan eh. Dahil ano, kailangan pa yung dumaan sa mga kababayan, gawing batas. Hindi nga nila tinake up sa sa plenaryo. Oh? niya sa pangangailangan niya Totoo sa po araw-araw. yun. Oho. Then, next year, next month, ganun na naman. Oho. Ibig sabihin, hindi yung AX binigay mo 3,000. Isang taon 3,000. Nako. Samantalang ito 2,500 Monthly. every month na ibibigay sa iyo. Oho. At hindi na dapat ibigay sa iyo kasi hindi ka na magbabayad, direkta ngayon. Automatic na eh. Opo. May corruption, wala. Oho. Dahil sa hindi mo na binabayad direkta Oo. sa iyo. Hindi pa dadaan sa politiko. Walang pasikat. Opo. Walang Hindi dadaan sa pasikat. Ayaw nila niyan dahil gusto nila pasikat eh. Tapos gusto pa nila na yung mga ayuda mga kababayan na may Kaya pangalan. makakapagpasikat pa ba ngayon? Wala. Gagamitin pa sa So walang corruption, walang pasikat, diretso. may mga ghost names mga kababayan. Ngayon, imbes na sana, yung paliwanag po na yun, yung AX man lang sana, ginawa na lang, ito 63 billion pa eh. Oho. Nadagdagan pa ng 4.8 billion. Samantalang sinasabi ko, walang mangyayari dyan. Hindi rin mapupunta sa nangangay. Mauuwi sa wala mga kababayan. Like nothing. Oh, like nothing. Ganyan. Oho. Ba't pinipilit ba natin ng ganyan? Mm. Kaya nga yung tingin ko pa rin, Panay ayuda nila, no? Oh, tingnan niyo mga kababayan. Yumaman na ba? Yumaman na ba ang mga tao, mga kababayan, sa panay bigay nila ng ayuda? Samantalang kung ginawa nang nila yung mga proyekto, mga kababayan, na pangmatagalan, bridges, tulay, bridges na nga, tulay pa, o mga kalsada, mga kababayan, infrastructure, paaralan, pangmatagalan na sana. wala tayo. Mahinang, hindi lang mahinang nila lang, mahina din mag-isip mga kababayan itong mga bangag, no? Napakahina. Hindi tayo gaanong lumayo doon sa 2025 budget. Tapos sabi namin, wala nang unprogrammed funds. Opo. O nadagdagan pa eh. Wala doon 74 billion na lang nilagay namin doon sa aming version. Naging 243. Na naman. Dapat sana gawing na yan, illegal na yan, no? Hindi, binawasan naman daw po. Binito yung 92 billion. Kaya may natira pa rin. 633 billion lahat ito eh. Ay, kunwari lang yung bito-bito mga kababayan, talagang naglagay sila ng item na ang purpose ay para i-veto. Eh, para mayroon silang palusot na naman mga kababayan na, may binito kami, huwag kayong magreklamo, o ganyan, mga kabaliwan, to the max, bangag. Sa kabuuan mo ba? Oo, sa tingin ko 600, mga 500 plus So- billion pa rin na natitira pala. So yung taba, Opo, yung pork. taba, yung buong lechon, Ay, nakabaong lechon! inalis mo lang yung balat. Ang balat finalize. Doon pa rin Oo, yung taba. hindi, parang ang magandang... Ang baboy pa rin, ganun pa rin mga Sa kababayan. halimbawa nito paghahalin tulad Nelson. Opo. Kayo, palagi ko yung nakikita Demilit yun, Opo. Kukuha kayo ng balat. Okay. Tapos, si Nelson, makikita ko, ginaganong-ganon niya yung balat Inaalis-alis niya. Tama. Oh. Wala rin Ay, si yun. Nelson na naman. Kahit na naalis mo na yung mantika doon, mantika pa rin yung balat na yun Ganun ho ba? Nakakawa. Nandun kasi sa atin. Oo. O kaya nga, ang paghalimbawa, ganun din, hindi tayo ganap na nakalayo. Kaya tinatawag namin kanina, asan ang bolang kristal mo? Nelson? Nasaan ang bolang Nasaan kristal? ang kumukulong kawa mo ngayon? Saan tayo papunta? Napirma? Papunta tayo sa kabangagan. Di ba? Pero ang sabi ni Senate President Tito Soto, Yan, maganda. Ay, na naman yun. Bakit maniniwala kayo dyan kay One Ball? I know that 2026 budget Pinakamalinis. is by far the cleanest ever, Lord, Kita mo na. but it seems the President ikaw din ang pinakalayar ever. wants it Kanino mo- squeaky clean. Squeaky! Kanino mo kinumpara yung linis? Doon daw po sa 2025 budget, tama ba? Sabi niya,
Bakit mas malaki? Sumalinis pa yan. Sana niliitan. In Ever eh. Ibig sabihin sa lahat ng mga Kapag nakuha. kinumpara- sa lahat. Grabe. Hindi. Ever. Ever pa mga mukha mo. Mukha mo, Soto, ever. Nagsimula ka sa 2023, 24 hanggang 25. Ba, kapag ka ikaw nagkumpara ng malinis, halimbawa, palinisan ito. Contest ng sino ang pinakamalinis. Ayun nga. So lahat dyan, nagmalinis lahat talaga. Nagmalinis. Yan na, tama. Nagmalinis. Opo. Pero kinumpara mo sa Umbornal, kahit na ikaw ang pinakamalinis, Kinumpara sa Imbornal. Imbornal ka, amoy Imbornal ka pa. Ay, nako. Kaya, kagaya na lang mga kababayan. Uy, ikaw ang pinakamaganda sa lahat ng pangit. Diba? Admiral. 99.9, patay ang bakterya. Pasensya na kung nakagagamit tayo. Ako gusto kong Yung Burnal. tayo, maglatag ng paghahalimbawa para maintindihan kung saan tayo papunta. Di ba? Nako. Kung makakalayo tayo, kasi sinasabi kanina ni Eden, totoo yun. Inamin nila, 1.6 Kinumpara trillion ang sa ating Imbornal utang. dahil Kung ang ating national treasury talaga. ay Oh. may kakumpara natin sa isang credit card. Oo. O may credit card ka, di ba? O zero na yung ano mo eh. Zero na. Oo. Pag ano mo, ano sasabihin sa'yo nung makina nung anong tawag ba nung sa ATM. isuswipe yung mo machine, eh. opo. Ano? Terminal po. terminal. Ah, Iswipe mo. terminal. Declined na. Wala ka ng credit. Decline. Sabi niya, Palagi akong ganyan. Declined. Dahil ano lang mga kababayan, hindi ko pinalakdihan ang credit limit ko. Baka mawala ang credit card. better luck next time. Tama kayo. Oh, ano magiging standing mo dun sa inyong multilateral partners? Abay, teka muna, Jen. Opo. Teka muna, Nelson. Hindi ka basta makakautang ngayon. Sinusuri ka pa namin eh. Teka, kung makakautang ka, Ay, ang interest mo mataas na. Mataas. Lang, mamaya, Sen, baka makabawi tayo sa foreign aid. Nelson, ano? Maganda yung foreign Diyos aid. ko, Lord. Mga Foreign aid. Ito mga kababayan, no? Yan ang gustong-gusto ng mga dilaw, mga bangag, mga kababayan na bigyan tayo ng limos ng ibang bansa. Hindi kayo pwedeng magsikap sa inyong mga sarili mga bangag. Huwag nang umasa dyan sa mga banyagang bansa na mayroong mga hidden agenda mga kababayan, mayroong mga kapalit sa kanilang binibigay na aid. To the point na aapakan pa ang ating dignidad. Makikialam sa ating bansa. Parang nagbigay lang ng buto mga kababayan kung sino lang nagpakain sa atin assisted projects. Utang na lang tayo. Yan. Sa tulong po ng zero balance billing ng DOH, libre at wala na pong kailangang bayaran ng mga kwalipikadong pasyente sa mga pampublikong ospital. Pinitiyak nito na ang serbisyong medikal ay abot kaya at hindi Sana nga. tanin sa bulsa Bakit ang PhilHealth ninakawan nila ng budget? ng ating mga kababayan. DOH, isa pang baka makabawi-bawi tayo. Balik tayo Yung ha. mga foreign assisted projects. Yan. Kasi naging paksa din po ito ng pagkatalo-talo sa Itong foreign assisted projects mga kababayan wala na rin Hindi binigyan ng priority na kababayan ng bangag administration. Paano na yan? sa Senado Dahil, ang sabi mga kababayan, mahina daw ang kurakutan dyan dahil hindi nila makokontrol mga kababayan ang mga foreigners na mangurakot. Hindi nila makonvince. Hindi rin papayag. Kaya ngayon, ang counterpart natin, hindi nila masyadong pinondohan mga kababayan. Tapos, madoble pa ang ating problema dahil magbabayad tayo ng penalty doon sa ng kontrata. Parang breaching of contract mga kababayan dahil hindi tayo sumunod sa timeline. Dito siguro makabawi-bawi tayo kasi foreign assisted naman ito Oo. Kumbaga may ayuda ito. Tatapatan mo lang. Bangag. Ng counterpart na pondo, magagawa dahil may tulong ng ibang Ng bansa. ibang bansa. Mayroon tayo yung tetag, di ba? Mga MOA, Ayan. MOU, at kung ano-ano pa mga kasunduan. Kasi yan ang puna nung nakaraan dyan. Oo. Nung 2025 budget, maraming mga foreign assisted project hindi na i-program, hindi na lagyan ng pondo, nasasayang kasi may budget, may penalty pala yan. Tama, oo. At na bumababa pa ang ating credibility dun sa mga counterpart nating na nasa ibang bansa. Oo. Baka naayos na yan ngayon, Sen, dito sa 2026 budget. Kaya titingnan mo sa bulang kristal mo kung naayos. Kaya ikaw nga kanina ko pa sinasabi. Ano ba Kasi sabi? ang foreign assisted projects kasi, Jen, Opo.
dapat maglatag ka rin ng counterpart. Ayan, Totoo tama po yun, tama. O dito sa ating 2026 budget, nawala yung counterpart eh. Ha? O paano mangyayari? Ay, bigyan ko kayo ng halimbawa. Sige po. Sa yung mga pinondohan ng JICA halimbawa. Ayan, opo, Japan. Ito yung Opo. Japan International blah 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 consortium mo. Ano ito eh? Oho. Ang hindi napondohan ngayon, ang binigay lang 20.4 billion, samantalang ang nilatag 39.2 billion. Okay, opo. So, paano ngayon ito? Ha? Yung Metro Manila Subway Project, Phase 1. Dapat Ito yun, matatapos. 20.4. Oho. Samantalang ang nakalatag 39.2. 39.2. O di, binawasan, di ba? Opo. Yung North-South Commuter Railway System, Yan, matagal na rin yan. 57 billion ang nakaprogram dito. Ang nilatag sa 28 billion. Halos kalahati ang nawala. Ano sasabihin sa'yo ng ano? Alimbawa, kayong dalawa ni JICA, Nelson. opo. Oh, teka muna, bakit ganito itong mga taong ito? Nakipagkontrata kayo sa atin, kami tutulong sa iyo para maayos ninyo ang inyong mga major infrastructure facilities. Opo. Ito talaga ipakikinabangan ng bansa mo. Ba't yung counterpart, binawasan nyo na naman? Hindi ba yung usapan natin? May masasabi siya sa ngayon. Because you renege your international commitment. Madidelay pa yung project. Yan ang pangalawa. Opo. Pagkatapos, magbabayad ka pa na kung tawagin ay commitment fees. Okay, oho. Tataas yung commitment fees mo, ang katapat na parusa nito, 0.25% Dollar. ng total Nakubuan ng project, opo. Kung dollar yung inutang mo, halimbawa, ang pinag-uusapan natin 1 billion dollars. Oho. 1/4 of 1% ng 20 billion dollars. Nako. Ano mo yun? Penalty. Penalty. Ba't gugustuhin mo yung ganun? Una na delay yung project. Sino ngayon sino ngayon naapektuhan? Mga mamamayan mo. Ba't mo gagawin yun? Tingnan mo sa bolang kristal mo kung ano mangyayari sa atin pagka ganun ang ginawa mo. Madi-discourage po yung mga bansang nagiging natin, kasunduan natin, Sen. Kaya nga bagsak ang turismo natin eh. Bakit? Oho. Yung mga pasilidad natin kulang eh. Ito na lamang transportation. Paano mo sasabihin ng mahirap dyan sa Pilipinas eh. Oho. Traffic. Ganito yan eh. Grabe, oho. Tingnan mo ngayon bakit tayo mahirap sa tourism? Kumpara natin, ilan ang dumating na tourist last year dyan sa bansa natin? Ang estimate ko po, siguro mga 5 to 6 5 million. million. Sabi niya, 5 to 6 million, isang taon. 5.2 billion, a million. Million. Oo. Oo. Talaga may bolang kristal din. Meron yan sa dyan. 2004, Mga more or less, ganun din siguro, Ganun Sen. din. 0.3. Pareho lang. Yun, halos Di bumaba ng 100,000. nabawasan pa pala, marami no? Paano mo ba ipapakita kung gaano kasama ang data natin? Ikumpara mo sa ibang bansa. Aha. O ilan ang tourist ng Thailand ng 2025? Thailand. Tayo 5.2 million. Ano yan? Bolang kristal. 25 million yan. 28.3 million. Kulang pa pala. Oo. Huwag din Thailand kasi puntahan ng Cambodia. Thailand. Oh. Vietnam. Ito kararating Yan, lang ang Vietnam, Vietnam. Ilan ang Vietnam? Sa tingin ko, Sen, mga 30. 25 million siguro sa taon. Mga 19. 19. Malayo pa rin Malayo tayo. pa rin. 19 million. Kumpara mo sa Vietnam, Halos grabe. kalahati lang tayo. Oho. Kaya kung titingnan mo, tuusin mo ngayon, yung bang ating pinupuhunan, yung ini-invest natin Oho. na infrastructure, nasasapat ba, kung tawagin nila dito ay ROTI. Alam mo yung ibig sabihin ng ROTI? ROTI. Ito yung Return on Tourism Impact. Oho. Ibig sabihin yan, kung magkano yung ininvest mo, anong naging katapat na tourist receipt? Opo. Oho. Tingnan mo ito kinuwenta ko 23 billion ang nailatag nating puhunan. 2024 ito Opo. Ang Oho. gastos. Kasama na yung mga nakarang taon siguro kasi ang paglalatag minsan multi-year Medyo- ito yes po, yes po. So, tingnan na lang natin, mag-umpisa sa 24 billion na-reach natin by 2024. Oho. Ang kinita natin, 13.1 billion lang. Ibig sabihin, Ang laki ng gastos. sa bawat dolyar Oho. na inilatag mo bilang puhunan, ang kinita mo 57 centavos. Centavos lang.
Luging-lugi. Lugi. Oho. So, at tayo ang pinakamababang roti dito sa Asia. Naku po. Tinalo ka ng Singapore, tinalo ka ng Indonesia, ng Malaysia, at tinalo ka pa ng Vietnam. Ngayon, tingnan mo, Nelson, sa bolang kristal mo kung kailan tayo tatalunin ng Myanmar, Cambodia. ng Cambodia, at saka Timor-Leste. Timor-Leste. Yung Cambodia, alam ko, itong taon na ito eh. Talo na tayo kasi dikit lang tayo Dikit sa lang. Ang ganun ba? Oo, halos 5 million din ang turista. wala nila. naman halos Ayaw ko pa nang po. tingnan yung bolang kristal mo. Ayan, Talaga ayan, sasakit ang ayan, loob ko Ayan, talaga. ayan, oh. Cambodia, 4.75 Ay, lang. malapit lang. Oh, yung Laos, malapit na tayong malaos. Laos Oh, ayan. Laos tsaka Huwag niyong Brunei. ipakikita sa akin dyan. Maliit Ayaw na ko bansa tingnan yan. kayo siyan, Sen. Ha? Maliit lang. Yun na nga pero- sinasabi ko sa Oo. inyo. Napakarami nating lugar na puntahan talaga Tourist traditionally destination. Yes. ng mga turist. Oh. Dahil nga sa kakulangan, kapabayaan natin. Yung transportation infrastructure natin, kulang na kulang. Transportation, airport na airport lang. Maniwala ka sa akin. Oho. Ha? Punta ka sa airport natin, lalo na sa yung mga palikuran natin. Naku, kung Humanap ka ng pinakamaraming palikuran. Paano papasok ang tourist dyan? Ayun nga. Pumunta ka sa walang internet. Naku, yung isa pa. Paano oh. pupunta rito? Oho. Napakaganda pa naman sana ng ano natin. Pagkatapos ngayon Napakayaman nabasa natin. ko sa isang dyaryo ako, totoo. Oho. Lumilitaw, merong isang flight papunta ng Siargao. Okay, opo. 30,000 pesos. Mahal Saan ka pa. naman? Mas mahal. Pumunta ka na lang ng Hong Kong, 15,000 lang. Balikan na yun. Di ba? Hong Kong, natatakan pa yan mo. Yung passport mo. Napakamura ng Hong Kong, 30,000 bang... Hindi po, 15,000 Babalikan lang. na, babalikan Ito yung sinasabi natin. Oo. Kaya nga, sabi ko sa inyo, kalkalin mo yung iyong kawang kumukulo. Anong nakikita mo? Parang wala Para akong- sa ating bansa. Parang kawalan po ang nakikita ko, Sen. Wala akong makita. Kawalan po. Kawa. Kawalan. Nakalulungkot po ito, Sen. Nakakalungkot talaga. Kaya kailangan nakakasipayo. natin talagang kailangan nating magkaisa. Hindi, pero ako naman... Ipakita natin sa tao na ating mga leaders na kahit sila nagbibigay ng mga maanghang na salita para lang paalalahanan ng mga leaders natin, huwag niyo nga akalaing nag-i-incite sila inciting to sedition yun. Ganun Di ba? ba? Wala bang karapatan ng isang mamamayang Pilipino na sabihin sa kanyang mga namiminuno na nasasaktan na po kami. Hindi na po namin kayang bilhin lahat ito eh. Hindi, kung Napapasaklolo na kami sa inyo eh. Bakit po ganitong nangyayari? Bakit ganun po ang nangyari? Bakit po nagkaroon ng mga ghost project? Hindi na po tama yan eh. Di ba dapat palitan nyo yung sistema nyo? Inciting to sedition ba yan? Ay, hindi po. Nakapalobyo sa malayong Bakit pamamahayan. hinuli? Bakit hinuli yung isang ex-general? Ayun bang i-discuss yun, Nelson? Kasi may nag-file po ng kaso. May nag-file daw ho ng kaso Inciting to sedition Si nga. General na yun, Pokis. Oo, dahil ba sa sinasabi niya na ako bilang isa, ay hindi ko na kaya yung nakikita ko? Oho. Inciting to sedition ba yun? Bilang isang general na Akala ko ba mayroong karapatan ng bawat isang Pilipino magpahayag na na magpahayag ng kanyang saloobin sapagkat yun ay isang protected right, di ba? Opo. To petition the government for redress of grievances. Oho. O, ba't nilagay mo pa sa saligang batas yun kung hindi mo pala kayang gamitin yun? Para malaman nun natin mga kababayan, ano ba talaga yung inciting to sedition? Paano ka makakasuhan nito? Nag-i-incite ka nagpapanukala ka na Mag-alsa. Magrevolusyon. parang magalit ang tao sa mga pinuno ninyo eh. Parang ganyan. Magkaiba yun sa sinasabi mo lang, nararamdaman mo, kaysa dun sa gusto mo. Bakit mo akalain nag-i-incite ka? Sinasabi mo lang naman bakit hindi ba totoo yung sinasabi? Halimbawa na, kaya nga nagrarally yung mga tao eh. Oo. Pag sinabi ba halimbawa na ang gusto po namin ay magkaroon ng accountability. Ay, may pananagutan. Ang gusto po Tama naman namin yun. ay transparency. O, tama po yun. Di ba? Yan ba naman kanyang pagkakalatag ng mga ghost projects na yan kinakailangan mangyari sa ating sa ating panahon? Oho. Siguro po nung panahon po ng kopong-kopong nangyari yan, wala pa tayo, baka pinayagan po natin yan. Pwedeng mangyari Total, wala yan. pa tayo nun eh. Wala pa tayong pamantayan. Wala pa tayong sense of value siguro. Ngayon, harap-harapan. Hanggang ngayon saan na ba papunta? Saan papunta ba yung investigasyon tungkol sa flood control projects na yan? Ay, mukhang wala na po, Sen. Mukhang yung ICI, wala na atang Member. opisyalis doon. Tingnan mo nga yung kawa mo, anong nangyayari dyan?
Wala nga po makita kasi Lagyan mo na, kawalan eh. po. Wala na. Kawalan po ang nakikita. Wala na fuel yung ano mo. Wala Hindi, paggato. kasi makikita mo lang yan pag kumukulo yung kawa na yan. Ayun nga, wala Pati pong LPG paggawa. po, wala na eh. Wala. Yung Naubusan. Itong pangkulo. kanyang bolang kristal, hindi na eh. Wala nang baterya. Wala internet eh. Hindi gumagana. Pero ito, bago lang tayo, 44 na naman ano. Pero ang Magkano na ba ang dolyar ngayon? Nasa 59 almost eh. 59 point something eh. 58 na ba? Pero pa 59. Pero up and down eh. 58.8 eh. Oh. Eh, Pero konti na pero lang. nung nakaraan, naging 59 eh. Yes po, 59. No? Inabangan ko ang mag-60, magpapapalito ako eh. May naitabi akong dolyar eh. Isa. Alam mo, $1. naalala ko panahon ni Pangulong Erap, Opo. umabot ng 55, tumagil, gumano na tayo lahat. Ay, opo, Pero totoo yan. mabuti, sandali lang yun, parang inabot lang ng halos 2 buwan lang yun eh. Ngayon, ito parang ano na eh. Tagal na po 59, 58. Up and Normal down na lang. ito eh. Normal na po itong Hindi nyo nakikita ang implikasyon nito. Kaya nga, yung presyo ng bilihin natin, kahit kailan hindi bababa yan. export natin. Sinasabi ng apektado. pamahalaan, yung ating inflation kanya bumaba. Opo, nung nakaraan sinabi po yan. Pero kailangan wag nating imimislead ang ating mga kababayan. Kahit na bumaba ng konting inflation, hindi nangangahulugan na bumaba ang presyo. Dati Yung nasa- pagtaas, medyo nano lang ng konti. Bumagal lang. Pero hindi bumaba. Kasi sobrang taas na. Sobrang taas. Oo. Pero dito po sa pagkakapasa natin ng pambansang budget, baka naman sabi nga na, may stimulus. Di ba? Itong pondong ito ay may stimulate ang ating ekonomiya. Kasi Marami kang dapat gawin. Unang-una, linawin mo kung saan napunta yung flood control na yan. Kasi kailangan mapanatili mo yung tiwala. Ganun ho ba? Kailangan yung tiwala ng mamamayan bumalik. Iyan ang isang requirement. Hindi parang halimbawa nagpalit lang tayo ng panahon, nagpalit lang tayo ng year. Nakalimutan na ba yung nakaraan? Tumawid lang tayo ng mga ilang araw, ibig sabihin ba panaginip lang yung nakaraan? Makakabalik pa ba, Sen, sa negative 3 na rating? Kasi trust ang pinag-uusapan natin Bakit dito. akong tinatan mo, ikaw ang may hawak ng bolang kristal? Wala pong internet eh. Ha? Opo. Yung kawa ko naman, ayaw Walang kumulo. LPG. Pag gumamit ka na lang ng kahoy na panggatong, bakit kasi? Pero ano yun, Sen, lalo ngayon, kung ang termino ng Pangulo, sa isang maayos na usapan, halos 2 taon at kalahati na lamang po, mabigat itong negative 3. At yung latest mahirap pa, na trabaho to. meron pang latest na survey ngayon, Nabanggit nyo yan, mahirap talaga yan. Kasi sinasabi ko nga sa'yo, kahit sinong leader, Opo. kahit saang bansa, kahit saang lugar, Yung nga nangyari kay Maduro, di ba ito? mapabarangay, mapano, kapag ka yung tao walang tiwala, paano kang maglilid? Paano kang Lahat ng gawin mo dito, walang tiwala. Mabigat po yun. mahirap yun Opo. mahirap yun. Kailangan yung tiwala talaga maging buo. Ma-build. Yun lang hindi buo, mahirap Yes. Opo. Yung pa kayang nag-negative ka. Oho. Lalo na ngayon, ang dami nangyayaring mga international incidents. Opo. Ang Amerika, ayun, akalain mong... Ano nangyari ba doon sa presidente? Pinakialaman na po niya yung Presidente Venezuela. ng Venezuela. Opo. Dahil yun daw ata, ano ba yung paratang na nagpapasok daw po ng droga. Sila Pinababayaan mag-asawa. niya yung operation ng drug cartel sa Venezuela. Pero mamaya, balikan natin yan. Meron pa naman tayong oras. Magbabalik pa po ang saganang mamamayan. Hindi na kailangan yan. Huwag ka na mag-imbestiga. I-report mo na lang yung sinabi ko. Mukhang hindi pa rin nakakapag-decide itong si Milo. Happy ending! Panoorin mamaya 8 p.m. dito lang sa Net25. Let's get together sa Net25. Sa Net25. We are now open for business. Open for Business with Cesar Vallejos.
every Sunday, 9 p.m. Sunnet 25. Gamit po ang inyong mga remote control, i-scan po Net25 sa iyong TV menu at pagkatapos ma-scan, piliin po ang Net25 HD sa listahan ng mga channels. Let's Net together na sa panonood po ng mga programa, lalong-lalo na po ng Saganang Mamamayan. Ayun, meron pa tayong 10 minuto. Nelson, ano pa ba ang yung binabanggit ka natin tungkol dito kay Maduro ng Venezuela? Kasi mabigat na issue ito, Sen. International issue. And apakalaki ng implication ito pong pag-atake ng US sa Venezuela. Mabigat na issue? Napakabigat po nito. Hindi lang kasi inatake, inaresto pa yung Dinala sa New York, presidente. yung mag-asawa, di ba? Oo, ng Venezuela, si President Maduro. Halos madurog ano? Naturog ho talaga. Pero, ang tanong ng iba, siyempre, pwede ba palang gawin ito sa... Kasi sa isang di ba? Oo. Yun nga ang komento ng isang senadora, isang dating senadora na ngayon mambabatas, pwede bang gawin ito ng Amerika? Na parang pakikialam sa ibang mga bansa? Ano bang kinomento niya para... Ano sabi ni senador, si Kong Laila, at saka nitong si Kong, ano ba, Sindanya ba yun? Oh. Hindi daw dapat ginawa yan kasi may sovereignty yung Venezuela Oho. Ako ayoko magkomento muna dyan Kung halimbawa ang komento nila, mali ang ginawa ng Amerika, bakit ang nakita nila yung pagkakadukot kay President Maduro, ba't di nakita yung pagkakadukot kay President Duterte? Oo. Di ba? Yun muna ang pag-usapan natin. Yung sovereignty ng Pilipinas. Bakit ang nakikita mo yung malayo? Oo nga, no? Bakit yung nasa ng ilong Nasa mo? tungkil ng ilong, hindi na... Hindi kasi yun nata Amerika mismo, ito kasi kapwa Pilipino daw, Sen lalo nga ang mabigat to Ganun ba? Para sinuko mo talaga. Oo. Bakit yung pagkaka-abduct Oo. ng sarili mong Pangulo, wala ka man lang nasabi na hindi mabuti. Tama nga daw sa kanila para sa kanila. Bakit doon bigla ka Pag doon naman nakapag-comment mali. agad? Di ba? Wala akong sinasabing tama yun o mali. No? Kasi ako, kung pwede ka lang, makukomento ko lang, sangayon lang sa international law, sa nalalaman ko, di ko alam yung ibang mga detalye niyan, maaring hindi tama sapagkat dalawa lang naman kasi ang pinapayagan na isang sovereign country ay salakayin mo. Una, ang ginawa mo yun para sa depensa mo. Depends. Halimbawa, nakikita mo talagang nag-uumang na siya ng missile, nakita mo talaga, titirahin ka, unahin mo, depensa yun. Yung pangalawang kondisyon, merong pagpapahintulot yung Security Council ng United Nations. Kung wala yung isa sa dalawa na yun, mahirap. Kahit ano pa sabihin mo. Halimbawa, sabi, meron siyang pananagutan sa korte. Korte ng Amerika, merong naghain na. Ganon din naman kay President Duterte. Bakit? Ang bilis nilang magkomento sa ginawa ng Amerika, samantalang dito, sa nangyari sa mismong bakura natin, wala naman silang condemnation Tuwan-tuwa pa nga sila May kalaban po kasi nila yun Kaya na nga makita na. Kaya nga, wag na kayong magkomento kung ang komento man ninyo ay selective lang kayo. Bagay. Anyway, Sen,